Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. It's 5:30 in the afternoon here in the Philippines. Update lang tayo dito sa mga balita tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Una nating pag-uusapan ay itong si PBBM ay naghamon sa China. Oh, ayan, grabe ha. Naghamon na itong si PBBM sa China. Yan ang una nating pag-uusapan. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si PBBM ay may panawagan kay President Joe Biden. Okay, matindi itong topic natin ngayon. Pero bago natin to itatalakay guys, importante na i-like at i-share itong video na ito sa ating Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you very much. Para kakalat yan sa taong bayan. Okay? Importante ang like and share. And also guys, please subscribe and please follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sa Facebook at sa YouTube. Sabay-sabay tayong mag-like, follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also, thank you Roxy Loyola sa 50 stars na binigay nyo sa page natin. Thank you po, Ma'am Roxy. Welcome to Donmar TV. Guys, Caveman Coffee, this is available sa Shopee. Murang-mura, 22% off, okay? Trusted ko yung Caveman Coffee. Bili na kayo sa Shopee. Yung ating t-shirt rin, available rin sa Shopee. Very colorful. Ayan, hanapin nyo lang yan. May nakalagay Donmar TV. Okay? Thank you very much. Okay. Una nating pag-uusapan. Presidente Bongbong Marcos, hinamon ang China na sumunod sa UNCLOS. Ano ba yung UNCLOS? No? United Nations Convention on Laws of the Sea. Okay? Hinamon niya itong China na mag-follow dito sa tungkol sa international law. Okay? Ang China, hinamon niya. Sinabi ni Presidente Bongbong Marcos, quote unquote, no? Well, sinabi ko nga na kailangan ay sundan natin ang batas. Kailangan sundan natin ang international law. Sundan natin ang UNCLOS para naman dahil napakahalaga ng trade na dumadaan dyan sa South China Sea. Hindi lamang para sa Asia, kundi para sa buong mundo. Okay? Yan ang kanyang sinabi the time na maraming press na nag-abang dyan sa Cambodia. Okay? During sa ASEAN Summit. Kung matatandaan natin guys, ang Pilipinas ay nanalo dito sa arbitral ruling nung panahon ni Pinoy sa 2013. So yun ang hinikayat ni PBBM na sundin natin yung international law, yung UNCLOS. Okay? United Nation Convention on Laws of the Sea. Meron kasi niyan dapat tayo susunod dyan. Kasi member tayo ng United Nations, ng UN. Di ba? So, nananawagan si PBBM na sundin yun. Okay? What's the point of making those rules, making those laws na hindi naman natin sundin? Di ba? So, si PBBM, just friendly reminder ng China na dapat sundin natin yun. Okay? That is very confident on the part of Presidente Bongbong Marcos. And also sa usaping West Philippine Sea na banggit rin yan sa ASEAN Summit. Okay? So, yan. Mag-comment, mag-react kayo sa mga hamon ni PBBM tungkol dito sa China. Tama ba itong ginagawa ni Presidente Bongbong Marcos na hinamon niya ang China? Okay? Libre kayong mag-comment, mag-react, babasahin natin yan. Okay? So, pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Presidente Bongbong Marcos ay nananawagan ng Presidente ng Amerika na itong si Presidente Joe Biden. Ayan, nasa picture. Na ang panawagan ni PBBM ay
sana ikaw, President Joe Biden, ay gamitin mo ang impluwensya mo na kontrolin ang galaw ng presyo ng produkto ng petrolyo. Na alam naman natin na ang petrolyo ngayon tataas, bababa, no? Sa kanila walang problema dahil mayaman-yaman ng bansang Amerika. Pero sa ating Pilipinas, tayong mga small countries, especially dito sa Asia, tayo ang nagsasuffer dito sa taas ng presyo ng langis o itong produktong petrolyo. Okay? So, nagkita itong dalawa sa Cambodia ng ASEAN Summit. Personally, nananawagan si PBBM. Meron ngang video dito. May video akong ipapakita rin sa inyo, balita tungkol dito. But meron rin kumakalat dyan na trending ngayon, viral ngayon na nag-uusap ng yung dalawa, no? Not informal na pag-uusap, yung parang kaibigan lang. May naka-video doon sa kanilang conversation. At ito nga yun, nananawagan si PBBM na sana naman may impluwensya ka, malaki ang impluwensya mo sa buong mundo. Nananawagan si PBBM kay Joe Biden, President Joe Biden, na sana naman ay kontrolin ang galaw ng presyo ng langis, produktong petrolyo. Dahil marami na ang bansang naghihirap tungkol dito. Diba? Aapekto naman ito sa buong ekonomiya ng mundo eh. Diba? So, para sa akin, grabe ang confidence ni PBBM tungkol dito. Presidente pa ng Amerika pero prangka siyang humarap face to face na nananawagan siya from leader to leader. Okay? Without further ado, panoorin natin itong video na ito na sinasabi ko sa inyo. Okay? Ito yung video. Nananawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay US President. Oh, ayan. Yan ang tunay na picture na yan, no? Ayang nakahawak ang kamay ni President Joe Biden kay Presidente Bongbong Marcos. Nag-smile pa nga si PBBM dyan. Ayan, face to face yan. Harap-harapan, very confident na nananawagan si PBBM. Yan, nakaka-proud ang leader na ganyan. Hindi matatakot, hindi takot sa mga malalaking bansa. Joe Biden na gamitin nito ang kanyang impluensya upang kontrolin ang galaw ng presyo ng produktong petrolyo. Sa gitna na rin ito ng malaking epekto ng oil Yan. Hinarap talaga. price hikes sa ekonomiya at mga negosyo sa bansa. Naganap ang pagkipagpulong ni PBBM kay President Biden sa sidelines ng ASEAN Summit sa Cambodia. Sinabi ni Marcos kay Biden na ang mga mas malalim na pag-uusap sa nasabing mga paksa ay maaring talakayin sa ibang pagkakataon. Nakausap na niya ang US Secretary of State at inatasan na niya ang Philippine Ambassador na ayusin ang mga detalye ng napag-usapan sa New York. Positibo naman ang naging tugon ng American Chief Executive dito. Ayan. Okay? So, sabi dyan, no, sa conversation ni PBBM at itong si President Joe Biden, ay pag-uusapan nila yan sa ibang oras, sa ibang event, sa ibang lugar. Okay? Ang mga tauhan ni Presidente Bongbong Marcos at ang mga tauhan ng Amerikang President Joe Biden ay may kasulatan na dyan na talagang pag-uusapan yan itong tungkol nga dito sa panawagan ni PBBM. O, di ba? Ang galing. Magaling talaga ang presidente natin. Dahil sa kanyang confidence na nagprangka siya sa leader ng Amerika, ay binigyan ito ng oras ng presidente ng Amerika, no? Ng mga ambassadors ng Philippines at Amerika ay may kasulatan na talagang in-schedule nila sa ibang event yung kanyang, kasi dito sa ASEAN Summit may iba kasi silang mga nakaschedule na oras, no? Hindi naman yun, saglit lang yung pagkikita nila, no? Before they leave the venue ng kanilang
pagpupulong ng ibang leaders. So yun, sabi ni PBBM na we can work this we can talk in another time, another event, another venue tungkol dito. At ito ay very good news sa atin sa Pilipinas. Not only in the Philippines but sa buong mundo, especially affecting these areas ng mga countries na nagsasuffer dito sa presyo ng langis. Okay? Pasalamat kayo kay PBBM na may presidenteng na ganito, no? So diyan, I hope successful itong panawagan ni PBBM na gamitin ang impluwensya ni President Joe Biden tungkol sa presyo ng produktong petrolyo. So, kayong mga audience ko dito, tanong ko sa inyo, tama ba itong confidence ni PBBM na prangka siya kay President Joe Biden? Okay? Kayo na ang humusga, no? Mag-comment, mag-react, tama ba ang ginagawa ni PBBM dito? Okay? At babasahin natin yung comment section na yan. Okay? So guys, importante na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And also guys, please subscribe, please follow Donmar TV for more balitang update tungkol kay PBBM. Okay? So guys, pagtuloy na ipaglaban natin ang mga great leaders natin sa Pilipinas, President Bongbong Marcos, and as what Vice President Inday Sara Duterte said, mahalin natin ang Pilipinas. Okay? Guys, see you in my next video. Have a great day and God bless everyone.